19 years old pa lang pero tallest in history na ang batang ito na may 7 foot 9 inches height. Walang kahit sinong NBA player na may ganitong height sa history kahit si Gorchmer Essen, Yao Ming, Manute Bol at iba pang tallest NBA player sa history ay walang binatbat sa batang ito. Si Olivier Rio ay kasalukuyang kilala bilang pinakamataas na manlalaro sa kasaysayan ng NCAA, may taas na humigit kumulang 7 feet 9 inches, 2.36 na metro. Siya ay naglalaro para sa Florida Gators at sa edad na wala pa sa 20 ay isa na agad sa mga pinakausapan sa college basketball. Ang taas niya ay lampas pa kay Victor Wembanyama na 7 feet 4 inches lamang. Dahil dito, maraming tagahanga ang agad nagtatanong kung siya na ba ang susunod na malaking pangalan sa NBA. Sa unang tingin, tila may napakalaking potensyal siyang maging dominanteng manlalaro sa ilalim ng ring. Ngunit sa likod ng kanyang taas, marami pa siyang kailangang patunayan sa aktwal na laro. Sa kasalukuyan, si Rio ay nasa yugto pa ng pagdevelop bilang player. Hindi pa siya regular na nakakapaglaro ng mahabang minuto sa NCAA games at madalas ginagamit lamang sa limitadong pagkakataon. Ang pangunahing dahilan dito ay ang pangangailangan niyang mapabuti ang kanyang footwork, agility, at conditioning. Bagaman may likas na abanteng sukat, kailangang mapanatili niyang makagalaw ng mabilis laban sa mas maliliit ngunit mas mabilis na kalaban. Ayon sa mga coach, siya ay isang project player, ibig sabihin, malayo pa ang mararating basta't patuloy siyang magtrabaho at matuto. Kapansin-pansin naman ang kanyang dedikasyon at positibong pag-uugali sa training. Kapag inihambing kay Victor Wembanyama, malinaw ang pagkakaiba sa estilo at kasanayan. Si Wembanyama ay kilala sa kanyang kombinasyon ng taas, bilis, at husay sa perimeter shooting, mga katangian na bihira sa isang manlalarong higit sa 7 feet. Samantalang si Rio ay higit na umaasa sa kanyang pisikal na presensya at shot blocking ability. Sa ngayon, wala pa siyang malayong tira o advanced ball handling gaya ni Wembanyama. Gayunpaman, dahil mas mataas siya, maaari siyang maging rim protector o defensive specialist kung mapapaunlad pa ang kanyang timing at stamina. Ang labang ito ng potensyal laban sa kasanayan ang dahilan kung bakit madalas silang ikumpara ng mga fans. Maraming nagsasabing, mas malakas si Rio dahil sa laki at bigat niya na umaabot sa 305 pounds. Totoo na ang ganitong sukat ay nagbibigay ng kalamangan sa poste, lalo na sa ilalim ng ring. Pero ang lakas sa basketball ay hindi lamang pisikal, kasama rito ang bilis, kontrol, at kakayahang magbasa ng sitwasyon sa court. Sa aspeto ng skill set, malayo pa rin ang agwat ni Wembanyama na kayang tumira sa labas at umiscore kahit laban sa mga guard. Sa ngayon, si Rio ay itinuturing na raw talent, malaki ang potensyal, pero nangangailangan ng matinding pagsasanay para maging ganap na kompetitibo sa pinakamataas na antas. Iyon ang tunay na hamon para sa kanya. Ang kagandahan sa sitwasyon ni Rio ay bata pa siya at may mahabang panahon upang humubog. Ang Florida Gators coaching staff ay nakatutok sa kanyang development at nakikita nilang may pagkakataon siyang maging kakaibang puwersa sa depensa. Kapag natutunan niyang gamitin ng tama ang kanyang taas at haba ng braso, maaari siyang maging pader sa ilalim ng ring. Dagdag pa rito, kung maipapaunlad niya ang footwork at shooting touch, magiging mas balanse ang kanyang laro. Hindi imposible na sa susunod na ilang taon ay makita siyang lumalaban sa professional level. Ngunit tulad ng maraming matangkad na prospects noon, ang susi ay ang pagpapanatili ng kalusugan at pag-iwas sa injury. Sa larangan ng mga pambihirang manlalaro, bihira ang may taas at pisikal na katangian ni Rio. Ngunit ang kasaysayan ng basketball ay nagtuturo na hindi lahat ng matangkad ay nagiging matagumpay sa NBA. Kailangan pa rin ng kombinasyon ng tiyaga, disiplina, at adaptasyon sa bilis ng modernong laro. Kapag natutunan niyang gamitin ang taas ng may finesse, maaari siyang maging game changer sa depensa. Maraming scouts ang sabik makita kung paano siya uusbong sa susunod na mga season. Kung makuha niya ang tamang mentorship, baka maging isa siya sa mga pinaka-nakakatuwang kwento ng pag-angat mula sa college patungong pro basketball. Sa kabuuan, si Olivier Rio ay isang napakalaking potensyal na proyekto sa mundo ng basketball. Mas matangkad siya kay Wembanyama, ngunit hindi pa maituturing na mas magaling o mas malakas. Ang kanyang taas ay regalo, ngunit ang kasanayan ay kailangang pagtrabahuhan. May posibilidad siyang makapasok sa NBA, ngunit para maging superstar, kailangan niyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa bilis at teknikal na antas ng laro. Sa ngayon, siya ay simbolo ng possibility, isang paalala na ang sukat ay simula lamang ng laban, hindi ang katapusan. Kung may papakita niya ang tiyaga at disiplina, posibleng maging inspirasyon siya sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro.